rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, ang fresh pa rin ng itsura natin, no? So yon, kaninang umaga kasi may activity kami kanina sa school. Tapos alam mo yon, umiksena ako ng bonggang-bongga. Ayan yung itsura ko. Kaya ganyan ang itsura natin ngayon. Imagine ninyo, kaninang umaga pa yung makeup na yan. So, hindi ako nagre-retouch. As in, ganyan lang siya. Hinayaan ko lang siyang ganyan. Pero tingnan ninyo guys. Oh, di ba? Ang ganda. So, yan. So, minsan kasi may mood ako na pag nag-makeup ako, talagang pack talaga yung beauty. So, yon. So, tapos ayan, ang ano niya, ang clear, 'di ba? So 'yon. Kasi nga maganda yung ginamit kong foundation. So 'yon. Ano siya, yung parang yung parang creamy ganon. Kaya ganyan yung kinalabasan. Parang Diyosa, tapos kinapalan ko yung kilay ko. Tapos naglagay ako ng o, di ba? So, yan. Sabi ko nga, pag nagsuot pa ako ng contact lens, ay, yung ganda. Magiging manika na talaga ako. Charot, manika. So, syempre, tuwan-tuwa kanina yung mga bata. Yung nakita nila ako, parang sabi nila sa akin, ang ganda-ganda mo. Sabi ko, thank you. Tapos, syempre, si PE teacher, yung ganda-ganda siya sa akin. Yung alam mo yung titig na titig siya sa beauty ko. So, yun. Sabi ko, niloloko ko siya. Sabi ko, maganda ba ako? Sabi niya, oo. Sabi niya, ganon. Anyway, so yun. So, syempre, excited ako sa Miss Cosmo. So, yun na nga, pag-usapan natin tong Miss Cosmo na nakakaloka. So, nagsimula na yung botohan dyan sa Miss Cosmo, guys. Boto naman natin si Atisa. Ewan ko, hindi ko naiintindihan yung Group 1. Sa Group 1, ang nangunguna ay si Thailand. Si Thailand, ang layo ng lamang niya, 35,000 vote na siya. Tapos, pangalawa si Indonesia na may 8,000 pa lang. Kaya guys, ano bang hinihintay ninyo? Vote na. So, paano makakaboto? So, pumunta kayo dun sa Facebook page ng Miss Cosmo. Pagkatapos, ayun, hanapin nyo yung photos dun ni Atisa. Tapos, ayun, i-like lang ninyo ng bonggang-bongga. Tapos, mag-comment kayo sa photos niya. Kasi may mga 1.1 point yun. So, syempre, parang Miss Grand lang. O, di ba? At pag share ninyo, mas bongga. Ganon! So, sabi nga, parang, ano ba naman itong mga pageant na to? Ba't ba laging may botohan? Kasi nga, syempre, para sa publicity nila, di ba? Saka, syempre, para maging maingay sa social media. Saka, syempre, inaano din nila yung social media nila. Binubuhay nila yan. So, yon, kapag maraming like, mas bongga. Kaya, iboto ninyo si Philippines. Hindi ko alam kung by grouping ba sila. Pero sa group 1, nangunguna na nga sa botohan si Thailand. Di ba? Maloka kayo. So, yon. So, kamusta naman? Sino ba ang makakatulong dyan? Di ba? So, yon. Tayo-tayo din lang naman. Magbayanihan tayo para kay Atisa. Anyway, so, ito na nga, malapit na yung laban ni Atisa. Pero ngayon pa lang nararamdaman na natin yung competition. At dito sa competition na to, so delikado ba ang laban ni Atisa manalo? Actually, syempre lahat tayo gusto natin manalo si Atisa. Pero ito paalala ko lang, hindi naman tayo sure pa na tayo ang mananalo kasi maraming kalaban talaga si Atisa manalo. Isa na nga dito sa nakikita ko na matinding makakalaban niya si Thailand, di ba? Si Thailand kasi medyo, alam mo yan, paandar yan sila. So gagawa sila ng paraan para makausag talaga dito sila sa competition. Alalahanin natin, ang Southeast Asia, malalakas ang mga pambato. Si Malaysia, malakas. Si Indonesia, malakas. And then, nandiyan din syempre si Thailand. So, dyan pa lang sa Southeast Asia,
mag-expect na tayo. Asahan mo din na talagang papalo din dyan ang pambato ng Vietnam. So, talagang asahan na natin yan. Diba? So, yan. And then, ang nakikita ko naman, pagdating sa Latin America, so tinatapat nila kay Atisa ay si Colombia. So si Colombia ba ay pwedeng maging tinik kay Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Cosmo? Ako para sa akin, siguro dapat mag-ingat talaga si Atisa, hindi lang kay Colombia, sa lahat ng makakalaban niya dito sa Miss Cosmo. Kasi dito sa Miss Cosmo, syempre malaki ang papremyo. Asahan na natin na talagang maghahanda talaga ng todo-todo yung mga kandidata para lang silang makarating sa dulo ng kompetisyon. So, expect na natin yan, di ba? Kasi syempre, alam naman natin na lahat ay paandar, lahat ay eksena. So, mag-expect ka na lahat ay kakabog. Pero si Colombia ay maaari ba talagang makatapat ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo bilang last two standing? To be honest, possible. Kasi maganda naman tong si Colombia. In fairness naman kay Colombia. Pero syempre, malaki pa rin ang pananalig ko na si Atisa Manalo ang isa sa mga pinakamalakas na kandidata dito sa Miss Cosmo. Kaya lang, syempre, mag-ingat lang din si Atisa dahil, of course, pinaghahandaan siya ng mga kalaban kasi open Alam naman ng lahat na si Atisa talaga ang malakas na kandidata. So, lalo na yung nagpunta siya dyan sa Vietnam. Siyempre nakita ng mga competitor na yan sa ibang bansa, hindi lang ng Southeast Asia, sa ibang bansa. Hindi pa naman nila nakikita si Atisa Manalo pero aware sila na si Atisa Manalo ay runners-up sa Miss International. Siyempre tinignan nila yung background at tinignan na nila kung sino yung malakas. And then, nandoon din na syempre yung atake ni Atisa, pinanood na nila yan. So, pinaghahandaan din nila si Atisa Manalo. Kasi syempre, ang purpose naman nila dyan, paano natin patataubin ang isang Atisa Manalo, di ba? Hindi lang naman yan yung kung paano ko ba siya kakabugin. 'Di ba? So, yun yung purpose. O, paano ba kakabog si Atisa? Makakabog niya ba lahat ng kandidata? Yes, very powerful si Atisa. Pero, mas madaming kandidata ang maghahanda para labanan siya ng todo-todo. So, yun yung i-expect mo na, nako, mukhang delikado talaga ang Atisa Manalo sa mga magiging galawan niya dito. Kasi, syempre nakafocus sa kanya lahat. So, ngayon nga, ayan nga, nag-start na yung botohan. So, si Thailand, dinaan naman sa diskarte na tara, boto tayo, ganon. Di ba? Kasi, syempre, opportunity din to na makalusot din yung kandidata nila sa semifinals. Di ba? Once na manalo sa botohan. Pero, ano doon pa rin na dapat hindi magpa-easy-easy. So, kailangan din natin bumoto. At kailangan natin, syempre, ipag-pray si Atisa. Kasi, syempre, hindi naman biro. Pero, once na manalo dito si Atisa, ay talagang very tagumpay ang Pilipinas. Kasi, bukod dun sa malaki ang papremyo, ay syempre, ayun na rin, para na rin sa matapos na rin yung reigning ni Atisa bilang isang lumalaban sa pageant. So, parang feeling ko dito, gagraduate na si Atisa. But, kailangan pa rin ni Atisa patunayan kung gaano at paano siya magiging talaga, credible na malakas dito sa kompetisyon ng Miss Cosmo. And then, tulad din na sinabi ko, konting ingat din talaga dito kay Miss Colombia kasi hindi mo alam kung ano ang paghahandang ginagawa ni Miss Colombia at hindi lang si Miss Colombia ang kailangan niyang ingatan kundi ang bawat magiging kandidata. 82 candidates sila, so yung 81 candidates kailangan niyang antabayanan yon ng bonggang-bongga. Kasi kung doon ka lang sa front runner, paano naman yung iba? Mamaya bigla pala sila ang susungkit ng corona, di ba? So yun yung sinasabi ko na hindi kailangan makampante. At in fairness naman kay Atisa, for sure, pinaghahandaan niya to ng bonggang-bongga. Kung sa Miss International nga, narating niya yung hanggang dulo ng competition. Bakit hindi niya mararating ang dulo ng competition dito sa sa Miss Cosmo, di ba? So, sabi ng ganon, mas mahirap daw mag-compete talaga sa national pageant ng Pilipinas more than sa international pageant. Kasi, yung pressure kasi doon sa international, parang
syempre yung iba naman, yung mababa lang yung level. Hindi daw katulad daw talaga sa competition ng national na talagang bonggang-bongga. Pero, totoo naman, ramdam naman natin yung intense. Kasi lahat sila ay malakas, lahat sila ay magaling, lahat sila ay talagang, syempre kapwa Pilipino, malakas nga daw ang Philippines, di ba? So, yon. So, ako para sa akin, yung nakarating na si Atisa sa top 5 na Miss Universe Philippines, isa ng yon magandang eksena. At kung narating ni Atisa to, so kaya niya ding marating ang kung ano yung dapat niyang marating dito sa Miss Cosmo. So parang feeling ko kaya naman niyang manalo. Maghanda lang talaga. At sa tingin ko naman, naghahanda si Atisa. Kaya laban lang Philippines. Pero sana wag natin kalimutan bumoto, di ba? So kay Colombia, parang nakikita ko malakas din si Colombia. At parang feeling ko talagang maganda yung kandidata nila, no? So, dapat mag-ingat pa rin si Atisa manalo. Hindi lang kay Colombia, sa lahat ng kandidata. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At syempre sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell syempre para lagi kayong updated. So, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.